Good afternoon, good morning, magandang araw sa inyo mga kapatid. Andito po tayo ngayon sa Iba, Zambales. Salamat. Isang pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Muli nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat meron naman tayong time para makapagpahayag ng mabuting balita na naayon po sa Biblia. By the way, ako nga pala si kapatid na June Antonio. Iyon, sa mga kapatid po natin na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Ang dalangin ko, pagpalain at ingatan po tayo ng ating Panginoon. Panalangin po natin ang bansang Pilipinas sa darating na eleksyon na maging mapayapa, no? Maging honest, orderly, peaceful election ang ating maranasan itong darating na eleksyon, no? Panalangin po natin na magkaroon po ng kapayapaan at katwiran ang ating nalalapit na eleksyon. Sa Bible po, sa Lucas, mababasa po natin yung istorya ni Mary at saka ni Martha. Sila po ay magkapatid na dinalaw ng ating Panginoon Hesus, kasama po ang kanyang mga alagad. At nang si Jesus po ay nagpunta sa bahay nila Mary at Martha upang magbahagi ng mabuting balita, may mga response itong dalawang magkapatid nito sa pagdalaw sa kanila ng Panginoon para magpaghayag ng mabuting balita. At nang si Jesus ay nakapasok sa tahanan nila Mary at Martha, si Maria nakinig at naupo sa paanan ng ating Panginoon upang makinig ng mabuting balita. At ito naman si Martha ay naging abala sa paghahanda ng merienda, sa paghahanda ng makakain ng ating Panginoon na kanyang mga alagad. At itong si Martha ay naghahanda. Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, baliwala ba sa inyo na pinapabayaan lang ako na aking kapatid? Hindi ako tinutulungan para mapaghanda kayo ng merienda. Ang sabi ng Panginoon, Martha, Martha, nababalisa ka, naliligalig ka. Hindi mo ba alam na mas mahalaga ang ginawa ni Maria? Siya ay nakinig ng salita ng Diyos at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sa ating buhay, ano ba yung priority natin kapag tayo po ay nakikinig o dumalaw sa atin ang mga lingkod ng Diyos? Tayo ba ay busy sa gawaing bahay, sa pagluluto, sa paglalaba, o sa pakikinig o at pagupo para malaman po natin ang salita ng Diyos? Mahalaga po yun na dapat tayo po ay meron time sa pakikinig ng salita ng Diyos upang maging matatag at matibay ang ating pananampalataya. Yan po ang ginawa ni Mary nang si Jesus ay dumalaw sa kanila. Ano ba ang purpose ng Panginoon? Bakit siya dumalaw? Siyempre, para makapakinggan ng mabuting balita at magkaroon ng tunay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya ay nagbubukas sa atin para tumibay at maging matatag ang ating relasyon sa ating Panginoon. Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Kaya bigyan po natin ng time ang salita ng Diyos. Makinig ng salita ng Diyos. Bagamat tayo po ay busy sa ating trabaho, sa ating gawain sa buhay, magkaroon po tayo ng oras para makinig at patuloy na lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yun po ang dapat natin gawin para mag-grow yung salita ng Diyos
na atin napapakinggan. Na kailangan po natin pakinggan at malaman kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay. Nilikha tayo ng Diyos hindi lang para kumain, magtrabaho, magkapamilya. Nilikha rin tayo ng Panginoon para maglingkod at magsilbi sa Kanya. Gayahin po natin si Mary na nagkaroon po siya ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng gabay sa ating buhay. Magbibigay sa atin ng pag-asa sa mga problema. Sapagkat sabi ng Biblia, anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ay magbibigay lakas sa ating buhay para mapagtagumpayan anumang mga problema, mga pagsubok sa ating buhay. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ang dalangin ko po ay patuloy na lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Maranasan natin ang kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat yan po ang mahalaga sa atin. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan at gabay sa atin. Maraming po salamat sa inyong pagkinig. Ang dalangin ko, patuloy na i-bless tayo ng Panginoon sa ating gagawin. At alalahanin po natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo upang po maging matagumpay at mapagpala ang ating buhay. Salamat po. Shalom. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bakasyonan. Nandito po tayo sa mga souvenirs. Souvenirs. Kaso, ayan. Para walang Goods, dry fish. Mga pa-dried pusit. Ba't ibang mga dried pusit. Dito po sa iba, Sambales. Salamat, me. Souvenir set. Kayo. Magkano yung mga wallet na ganito? 50 po. Ito mga souvenir na dito. Ito po, 3 for 100, sir. 3 for 100. Dito sa mga kwinta, Crucelas Ito ba? po, sa bracelet na mga Crackstone, 150 po. Pwede siyang hanggang 100. Ito po sa cultured pearl, 350 hanggang 300 po. Makanya. Dito sa Yan po, sir, 100 po. May tatlo sandaan siya, sir. Ito po. Ito 300. Opo. Ito 100. Opo, sir. Ayan. Sa mga kapatid po natin. Yan po ang kanyang mga presyo. Dito sa mga ibo na may 100 po. 100. Dito naman sa 75 po. Rep magnet din siya, sir. mga rep magnet, no. Tapos sa t-shirt 300 po. 300. Sa inyo rin tong mga dried. Opo. Mga magkano naman dito sa mga dried? Yung medyo malaki po ito po. Tatlo 200. Ito po. Ito 5 200. Yung po tag 20 na po. Tag 20. Opo. Mas mura po ito, So ayan po, kapag kayo po pupunta rito sa Sambales, ito po yung mga souvenir na makikita nyo. Salamat po, Saka kami dagat. Ate, natisipa na lang ganito. Talaga ako da kanito. Halita ka ng 300 dito, pati nga po niya mga.
the Shell.